Isang malinaw na asol na langit ang nakalatag sa ibabaw ng Martial Arts Academy, kung saan walang tigil ang pagsasanay ng mga henyo. Nagsimula ang bagong araw sa isang mahalagang notifikasyon mula sa Meteor Club na ipinadala kay Chu Jingming, na nagpaalam sa kanya tungkol sa isang pagtitipon para sa palitan ng club na nakatakda sa hapon ng araw na iyon. Habang naglalakad siya sa loob ng campus, itinaas ni Chu Jingming ang kanyang komunikador upang sagutin ang tawag. Kasabay nito, napaisip siya kung paano niya sinunod ang mungkahi ni Lu Ming na sumali sa Thunder Meteor Club at maging vice-presidente nito. Hindi niya inaasahan na darating kaagad ang trabaho matapos ang kanyang pagsali. Gayunpaman, buong loob na tinanggap ni Chu Jingming ang imbitasyon. Isang tiwalang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang tahimik niyang hinusgahan na ang palitang ito ay magiging lubhang kawili-wili. Isa itong napakagandang pagkakataon para sa mga gumagamit ng kakayahan mula sa iba't ibang elemento na magbahagi ng kani-kanilang karanasan, isang mahalagang hakbang at kinakailangang batong tantungan sa kanyang landas ng sobrenatural na paglago. Bago siya tumungo sa club, dumalaw muna si Chu Jingming sa kanyang tagapagturo na si Yang Zinan. Sa sandaling makita niya ang kanyang disipulo, hindi napigilan ng matandang din na mapamulagat sa pagkamangha. Jingming, nakalusot ka na ba sa ikatlong antas? Maingat na tumango si Chu Jingming bilang kumpirmasyon, ipinahihiwatig na matagumpay niyang nalampasan ang bottleneck sa kanyang kamakailang misyon sa pagsasanay sa labas. Ang banayad ngunit matatag na ngiti sa kanyang mukha ay naglalabas ng isang kumpiyansang likas na nag-uutos ng paggalang. Tinapik ni Yang Zinan ang balikat ng kanyang estudyante, bakas sa kanyang boses ang kawalan ng paniniwala. Namangha siya sa bilis ng pag-unlad nito, wala pa man ang isang buong semestre. Sa bilis na ito, posibleng ang magtapos si Chu Jingming bilang isang ikapitong ranggong Grandmaster. Upang masuri ng mas malapitan, sabik niyang dinala ang kanyang disipulo sa silid ng pagsasanay. Nais niyang masaksihan mismo kung anong mga kamangha-manghang pagbabago ang naganap sa katawan ni Chu Jingming matapos nitong sumipsip ng banal na dugo. Pagpasok nila sa training hall, agad na inactivate ni Chu Jingming ang kanyang kakayahan. Ang makinang nalilang gintong kidlat ay sumabog sa paligid ng kanyang katawan, naglalabas ng napakalakas na presyong tila pinipiga ang hangin sa buong silid. Nakatuon ang tingin ni Yang Zinan sa mga arko ng kidlat. Ngunit sa sandaling mapansin niya ang kakaibang anyo nito, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi tama, ang ordinaryong Heavenly Purple Divine Lightning ay dapat bluish purple. Bakit nagbago ang kulay ng sayo? Maingat na ipinaliwanag ni Chu Jingming na ang kanyang kakayahan ay nag-evolve na sa Sulfur Monosulfide rank, at tinawag na ngayon bilang Heaven Overthrowing Divine Thunder. Ang balitang iyon ay tumama sa isipan ng matandang din tulad ng isang malakas na kulog. Direktang ebolusyon mula S-rank patungong Sulfur Monosulfide rank, bulong ni Yang Zinan sa matinding pagkabigla. Noon niya lubos na naunawaan kung bakit sinabi ni B Principal Ling Shuang na magdadala si Chu Jingming ng isang napakalaking sorpresa. Ngunit hindi lamang ito basta sorpresa, ito ay isang ganap na pagkabigla. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, naging seryoso ang tono ni Yang Zinan habang pinaalalahanan si Chu Jingming na ang mga kakayahan sa Sulfur Monosulfide rank ay napakahirap kontrolin at mangangailangan ng mas maigting na pagsasanay. Tumango si Chu Jingming bilang pagkilala at nagtanong tungkol sa mga kinakailangang paghahanda para sa kanyang nalalapit na paglalakbay sa Thunder Secret Realm. Sumang-ayon si Yang Zinan na iyon ang perpektong lugar para sa pagsasanay ng mga kakayahang may kaugnayan sa kidlat. Gayunpaman, bago pumasok sa detalye, hiniling niya kay Chu Jingming na i-activate ang kanyang Thunder Extreme State upang masuri ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang pisikal na lakas. Ngumiti si Chu Jingming, kumislap ang determinasyon sa kanyang mga mata, handa na siyang ipakita ang buong resulta ng kanyang pagsasanay. Isang malakas na alon ng presyon ang kumalat palabas. Sa isang iglap, pumasok si Chu Jingming sa Thunder Extreme State. Tumayo ang kanyang buhok, at ang kanyang buong katawan ay nababalot ng nagliliyab na gintong kidlat, marilag at kahanga-hanga, tila isang Diyos ng kulog na bumaba sa mundo ng mga mortal. Ang sumasabog na aura ay nagpaangat ng respeto ni Yang Zinan. Paulit-ulit siyang tumango habang pinupuri ang kanyang disipulo. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang pundasyon ng Undestructible Body ni Chu Jingming ay umabot na sa itaas na eselon ng ikawalong antas.
Kahit bahagyang nagtataglay ng aura ng bloodline ng isang Beast Emperor, lihim na namangha si Chu Jingming sa bagong antas ng kapangyarihan na kanyang nadarama. Ngayon niya lubos na naunawaan kung bakit, gamit lamang ang pisikal na lakas, nagawa niyang harapin ang isang S-rank powerhouse gaya ni Chiron. Inutusan siya ng Dean na magpahinga sandali. Plano nitong magpatawag ng isang kalaban upang makasali si Chu Jingming sa isang tunay na labanan. Sa pamamagitan lamang ng aktwal na sagupaan maaaring tumpak na masuri ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa pagmamasid sa papalayong figure ng kanyang disipulo, napaisip ng malalim si Yang Zinan. Napagtanto niyang maging ang iba pa niyang mga estudyante, kahit si Tang Shu, ay hindi na angkop na kalaban para kay Chu Jingming. Ang junior na ito ay tuluyan ng lumagpas sa kanila. 10 minuto ang lumipas. Pinangunahan ni Old Fu ang isang tao papasok sa loob ng training hall. Narito na siya, maikling anunsyo nito, habang umalangaw-ngaw ang mabibigat na yabag sa sahig na bato. Ang bagong dating ay si Jiang Dan, isang ika-4 na taong estudyante na may malaking pangangatawan at nakaumbok na mga kalamnan. Halatang hindi siya mapalagay, lihim na nagtataka kung anong pagkakamali ang nagawa niya upang ipatawag ng Dean sa ganitong oras. Tumawa si Yang Zinan at pinayapa siya, ipinaliwanag na nais lamang niyang magsagawa ng isang tunay na labanan sa pagitan ni Jiang Dan at ng kanyang disipulo, gamit lamang ang purong pisikal na lakas. Napakamot ng ulo si Jiang Dan sa pagkalito at sumulyap kay Chu Jingming. Tinanong niya kung hindi ba ito sobra, isang ika-4 na taong senior laban sa isang freshman. Ngunit simple lamang ang sagot ng Dean, ibigay ang lahat ng makakaya. Nabunutin ng tinik si Jiang Dan. Pumutok ang kanyang mga buko habang kumakalat ang tiwala sa kanyang mukha. Para sa kanya, ito ang perpektong pagkakataon upang patunayan na ang karanasan at ranggo ng isang senior ay hindi madaling matabyunan. Sa malayo, tinanong ni Yang Zinan si Old Fu kung sino ang inaakala nitong mananalo. Bagamat kinilala niyang isang henyo si Chu Jingming, inisip niyang hawak pa rin ni Jiang Dan ang kalamangan, gayunpaman, batid nilang lahat na sa harap ng isang sulfur monosulfide rank ability, maaaring mabali ang lahat ng karaniwang batas. Walang patumpik-tampak, nagpakawala si Jiang Dan ng isang malakas na ungol at inactivate ang kanyang A-rank Beast-type ability, Ashen Deer Wolf. Ang kanyang katawan ay nagbago ng marahas, tinakto ng kulay abong balahibo habang umumbok ang mga kalamnan at kumislap ang mabangis na berdeng liwanag sa kanyang mga mata. Isang mabigat na presyon ang bumalot sa paligid. Sa paniniwalang S-rank lamang ang kakayahan ng kanyang kalaban, nagpasya si Jiang Dan na magpigil, isang pagkakamaling agad niyang pagsisisihan. Junior, brother, mag-ingat ka, sigaw niya habang inilulunsad ang isang malakas na suntok. Isang dumadagandong na pagsabog ang umalingaw-ngaw nang tumama ang atake. Umakyat ang alikabok, ngunit si Chu Jingming ay nanatiling nakatayo, tila walang nangyari. Lumaki ang mga mata ni Jiang Dan sa pagkabigla. Pakiramdam niya'y para siyang sumuntok sa bakal. Siya ang napaurong. Hindi makapaniwala si Jiang Dan. Sa kabila ng kanyang lakas at enhancement, siya ang pinatrix. Samantala, kalmado lamang nangumiti si Chu Jingming. Unti-unting bumuo ang pawis sa noo ni Jiang Dan. Napagtanto niyang lubha niyang minamaliit ang kalaban. Sa isang galit na ungol, muli siyang sumugod, ngunit sa bawat pag-atake, nanatiling kontrolado si Chu Jingming, binabasa ang bawat galaw na parabang nasa loob ng kanyang mga kalkulasyon. Ang palitan ay naging isang nakamamatay na laro ng bilis at lakas. Mabilis na sinuri ni Yang Zinan ang laban at napagtanto na ang sirkulasyon ng dugo ni Chu Jingming ay 1.3 beses na mas mabilis kaysa kay Jiang Dan, isang hindi kapani-paniwalang numero para sa isang freshman. Nang masiguro niyang sapat na ang pag-init, pinayagan niya si Chu Jingming na i-activate ang Thunder Extreme State. Agad na nanlumo si Jiang Dan. Habang sumasabog ang mga arko ng kidlat sa paligid ni Chu Jingming, bumaba ang isang pandurog na presyon. Pinawisan siya ng malamig. Chu Jingming, pwede bang dahan-dahan? Pakiusap niya, ngumiti lamang si Chu Jingming. Ang kidlat sa kanyang mga mata ay malinaw na nagsasabing hindi ito isang simpleng sesyon. Makalipas ang ilang minuto, natapos ang laban. Bumagsak si Jiang Dan sa sahig, hingal na hingal at basang-basa ng pawis. Maingat na iniabot ni Chu Jingming ang isang recovery potion at pinasalamatan siya. Kung may magsabi pang peke ang reputasyon mo, hingal ni Jiang Dan, ako ang unang susumpa sa kanila.
Habang nagmumuni si Yang Zinan, tumunog ang komunikador ni Chu Jingming. Si B. Principal Ling Shuang ang tumawag, dumating na ang mga kinatawan mula sa Jing University, dala ang orihinal na maniskrito ng S-rank top-tier technique na Thunder God Finger. Inutusan siyang magtungo agad sa skill library. Bago pa man makapag-react si Chu Jingming, isang makinang na special vortex ang biglang sumabog sa harapan niya. Ang espasyo ay tila napunit habang umiikot ang mga spiral ng liwanag. Mula sa loob nito, marahang humakbang palabas si Vice Principal Ling Shuang, elegante ang tindig at suot ang isang kapansin-pansing pulang kasuotan na lalong nagbibigay diin sa kanyang awtoridad. Ito ang kapangyarihan ng isang Space-type Grandmaster, isang presensya na agad nagpatigil kay Chu Jingming sa kanyang galaw. Magiliw nang umiti si Vice Principal Ling Shuang habang inilapag niya ang isang kamay sa balikat ng talentadong estudyante. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumalot sa kanilang dalawa ang mga daloy ng espesyal na spatial energy, misteryoso, tahimik, ngunit ramdam ang matatag at nakakatakot na katatagan nito. Malinaw na ang isang napakabilis na teleportation ay magsisimula na. Sa ilalim ng nagtatakang mga mata ni Jiang Dan at Old Fu, ang dalawang figure ay unti-unting natunaw sa kawalan sa gitna ng umiikot na liwanag. Sa isang kisap mata, nilamon sila ng special teleportation, inilabas mula sa training hall at dinala diretso patungo sa isang mahalagang pagpupulong kasama ang isang kilalang panauhin mula sa Jing University. Isang special vortex ang muling bumukas, ngayon ay sa loob ng isang marangyang silid na tahimik at elegante ang disenyo. Mula rito ay humakbang palabas sina Chu Jingming at Vice Principal Ling Shuang. Sa loob ng silid, may isang lalaking nasa katanghaliang edad ang kalmadong nakaupo sa sofa. Simple ang kanyang postura, ngunit ramdam ang lalim ng kanyang lakas. Siya ay si Chen Lin. Ang biglaang paglitaw nila sa pamamagitan ng teleportation ay hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting gulat sa kanyang mukha. Mula sa kanyang mga mata ay makikita ang kumpiyansa ng isang tunay na eksperto. Mabilis na ipinakilala ni Vice Principal Ling Shuang si Chu Jingming sa panauhin, ipinagmamalaki siyang isang S-rank genius mula sa Modo University, isa sa mga pinakamahusay na estudyanteng kasalukuyang taglay ng institusyon. Puno ng pagmamalaki ang kanyang tingin habang binabanggit ang mga tagumpay ng kanyang estudyante. Magalang na yumukod si Chu Jingming. Pagbati po, Guru Chen. Binalik ni Chen Lin ang pagbati gamit ang isang banayad ng ngiti at isang nagpapatibay na tango. Ang kalmado at pagpapakumbabang asal ni Chu Jingming ay agad nag-iwan ng napakagandang unang impresyon sa kanya. Ipinaliwanag ni Vice Principal Ling Shuang na si Chen Lin ay isang 7th level lower stage Grandmaster mula sa Jing University, isang tunay na master at isa sa mga pinakamahusay na gumagamit ng top-tier technique na Thunder God Finger. Mananatili siya sa academy sa loob ng kalahating buwan upang personal na gabayan si Chu Jingming at ibahagi ang kanyang napakahalagang karanasan sa martial arts path na ito. Lihim na namangha si Chu Jingming sa ipinakitang pagbubukas palad ng Jing University. Hindi lamang nila ipinadala ang orihinal na manual ng Thunder God Finger, nagpadala pa sila ng isang Grandmaster mismo. Magalang na ikinapit ni Chu Jingming ang kanyang mga kamay kay Chen Lin at nagsabing sa susunod na 2 linggo, tiyak na madalas niya itong guguluhin upang mas mapabuti ang kanyang lakas. Tumawa si Chen Lin at iwinaksi ang kanyang kamay, sinabing huwag na siyang maging formal. Ipinaliwanag niya na siya at si Principal Yang Zinan ay matagal nang magkakilala. Idinagdag pa niya na kung sakaling may mga tanong si Chu Jingming tungkol sa kanyang mga kakayahan, malaya siyang pumunta diretso sa tirahan ni Principal Yang anumang oras. Habang lumilipas ang oras, unti-unting bumaba ang takip silim, binabago ang buong lungsod sa isang makinang na gintong kulay. Samantala, sa punong tanggapan ng Meteor Club, ang kapaligiran ay naging seryoso at tensyonado. Isang mahalagang pagpupulong ang malapit nang magsimula. Nagmadaling itinulak ni Chu Jingming ang mga pintuan ng conference room. May bahagyang bakas pa ng pagod sa kanyang mukha. Habang kinakamot ang kanyang ulo, ngumiti siya nang may paghingi ng paumanhin at ipinaliwanag na nahuli siya dahil sa sunod-sunod na hindi inaasahang pangyayari sa araw na iyon. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang mainit at sabayang pagbati. Vice President. Umalangaw-ngaw ang chorus ng mga boses, dahilan upang bahagyang matigilan si Chu Jingming.
Sumulyap siya sa maluwag na silid, lihim na namangha sa dami ng mga miyembro ng kilalang club na ito. Naglakad siya patungo sa mga upuang nakalaan para sa pamunuan, kung saan naghihintay ang isang binatang lalaki, si Leon Jing, isa sa mga pangunahing haligi ng Meteor Club. Hindi may tago ni Leon Jing ang kanyang inggit habang pabirong binabanggit ang napakabilis na pag-unlad ni Chu Jingming. Sa ganitong bilis, baka raw balang araw ay maging susunod na presidente ng club ang freshman na ito. Ngumiti lamang si Chu Jingming at iwinaksi ang biro. Sa ngayon, iisa lang ang nasa isip niya, ang tunay na layunin ng emergency meeting. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Leon Jing habang binabanggit ang Heaven's Mandate Sect. Ipinaliwanag niya na ang misyon ay kinasasangkutan ng paghahanap sa mga natitirang labi ng sekta matapos ang walang awang pag-atake nito sa pinagsamang puwersa ng mga freshman mula sa 3 pangunahing unibersidad. Isa itong hindi mapapatawad na provocation. Tinanong niya kung handa si Chu Jingming na harapin ang ganitong klaseng mapanganib na hamon. Agad na naging malamig ang mga mata ni Chu Jingming. Sumabog ang kanyang fighting spirit, parang kidlat na nagising mula sa pagkakatulog. "Siyempre, kukunin ko yan," sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Sino mang naglakas loob na saktan ng kanyang mga kaibigan at kapwa-estudyante, hinding-hindi niya palalagpasin. Isang malawakang paglilinis laban sa Heaven's Mandate Sect ang malapit nang magsimula.